po ng July 30, 2024 na kung saan sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan anumang banta ng sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. May shallow LPA po dyan sa labas ng ating PAR, pero dahil po sa presensya ng high pressure area na nasa silangan ng Luzon ay posibleng hindi po yan matutuloy dahil ang karakteristik ng HPA ay pinipigilan po nito ang pamumuo o yung pag-develop po ng mga weather disturbances. At sa ating forecast, maliban sa inaasahan na bahagyang paglakas ng habagat sa susunod na mga araw, ay wala naman pong bagyo pa na nakikita na tatawid dito po sa ating karupaan. Hanggang sa susunod na 2 linggo ay posibleng storm-free po tayo, pero may namamataan na posibleng mga bagyo, pero dyan po sa may northeastern part ng ating bansa na bahagyang magpapalakas ng habagat. Talagay po ng ating panahon, ang habagat nga po ay umiihip na sa kanluran ng ating bansa at maging po dyan sa may southern part ng Mindanao. Ngayong hapon, dahil nga sa habagat at mga localized thunderstorm ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rain sa malaking bahagi ng northern Luzon mula po dyan sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, extreme northern Luzon, ilang bahagi ng central Luzon, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Palawan, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan hanggang mamayang gabi kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta po ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa lalo na at posibleng may kalakasan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero ba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.